Ayan, hello po, magandang umaga. Magandang gabi, no? Nasa panig man tayo ng mundo. Ayan. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Hello po. Ayan, at walang sakit na nararamdaman, ano ha? Ayan. At yung pala, naalala ko, ikwento ko lang saglit po ha. Yung aking delivery na naantala nung nakaraang November pa. Finally, nakarating dun po sa dapat na makatanggap. Yan, tuwan-tuwa kami ni ma'am kanina. Akala ko talaga babalik siya sa akin, pero hindi. Nakarating po siya. Hindi ko sa Delaware ba yun, ma'am? Sa Ohio, no? Parang ganun. Kasi parang na-question yung na yung parcel. Pero eventually, nakarating kay madam, ano? Thank God po. At hindi niya na kailangan umuwi dito. Ayan. Hindi po ako nag-joke ha, pero nung natatandaan ko yung mga bracelet na yan, bago ko yan kinlens ko yan. Tapos po kinausap ko sila. Sabi ko, mag-ingat kayo sa pupuntahan ninyo ha. Sinabi ko pa po talagang ganun. Sana walang mangyari sa inyong masama at kailangan makapunta kayo sa dapat na talagang magmamay-ari sa inyo. O, 'di ba? Talaga pong nakakagulat dahil kasi hindi ko na inasahan dahil mismo yung EMS na yung nagsabi na na-hold po sa boundary ng Delaware doon sa US. Ayan. So, ibabalik daw po sa akin. Medyo nalungkot akong gano'n kasi excited si madam dun nag-order. Tapos gano'n yung sinabi. Hindi ko na inasahan. Pero eventually, nag-chat si ma'am kanina. Kanina lang dumating yung parcel po. Thank God talaga po, ha? Thank God talaga. Sabi ko nga kay madam, ma'am, para sa inyo po talaga yan. And ingatan niyo po, ma'am, ha? Hindi ko akalain, ma'am, na susundin nila ako, talagang hahanapin kayo. Kayo mismo magmamayari. Di po ba sabi ko sa inyo ang mga bracelet po ay siyang pumipili po sa inyo, ha? Ayan, mararamdaman niyo po yan kung ano yung tama para po sa inyo. Di ba? Ayan, so sa unang latag natin, meron tayong the strength, meron tayong ten of cups, meron tayong the moon, at meron tayong page of swords. Okay. Ayan pa natin. Ayan. And meron tayong king of pentacles. Ayan. Ayun, nag-flip. Meron tayo ditong five of swords. Ito pa. And meron tayo five of swords na, meron pang five of wands. Ano itong pakikipaglaban na gagawin ninyo ha? Parang digmaan ito ha. And then meron din tayong ten of cups. Okay po. So dito pa lang sa ating situational reading, parang meron na akong nakikita ritong ipaglalaban. Ayan. This is about yung financial stability. Pwede rin kasama yung person ninyo ha. Meron isang tao dito na lumapit-lapit sa inyo. Ayan, pinaamo-amo kayo na siya pala magta-traitor sa inyo po. Okay, magko-concern dito ha. It will cause yung stability ninyo kasi yung dalawang cups lumabas. So ito po ay tungkol sa financial stability ninyo ha. So ibig sabihin po madadamay ang financial stability. And ang taong ito, malapit sa puso mo, maaring ang person mo, ayan, kapartner mo, maaring makakasama siya sa mga mangyayaring ito. But beware sa isang taong magtatraidor po ha, ayan. Pwedeng nga isang taong, ayan kasi pinaamo-amo ka, ayan, mabait-mabait kunyari, ayan po, siya po yun ha. Okay, so ingat-ingat po sa mga taong patutuloyin sa buhay ninyo, sa bahay ninyo. Maaring yun po ang taong mag-trader po sa inyo ha. At hindi lang po involved dito ang kaperahan or yung inyong financial stability. Maaring ma-involve din mismo yung kapartner po ninyo ha. Okay, so mag-ingat po. Mag-ingat po. Maaring nakapasok na ang taong yun sa buhay ninyo ha. Ingat-ingat po kayo. Alam kong mararamdaman nyo naman yan Oras na, kumbaga nag-move na o gumawa na ng hakbang ang taong trader na ito. Okay, mag-ingat po kayo ha. Mag-ingat po kayo sa mga taong ganito. Okay, so tignan pa nga natin sa deck of cards. Tignan natin kung ma-elaborate pa ha. Kung sino itong taong trader. Okay.
Ang mahirap dito kasi pag ipaglalaban ninyo. And then, meron tayo ditong the tower, which is a fire sign. O, yun na nga po, chaos, disaster, and awakening. So, ibig sabihin, makikilala nyo ang hudas na ito, no? Kung sino man itong walang yan to, na sisira sa pamilya mo, sa kabuhayan mo, at sa pagsasama niyo mag-asawa. Ayan, kung sino man po yan, nasa pakiramdam ninyo, ay ginagawa kayong Mars ngayon or bestie. Pero naku, ahas po yan ha. Pakiramdaman niyo po, okay? Alam ko naman nararamdaman nyo yan eh. Pero kung magaling magbalat kayo, ang animal na to, yun lang po ha. Hindi natin din kasi makikilala, lalo na kung magaling magbalat kayo. No? Okay, then meron tayong the water sign, which is the moon. Ayan, 2 beses lumabas yung the moon, ano? Ang sabi rito, intuition. O, lakasan mo kasi yung intuition mo. Huwag ka pong padala-dala sa mga parigarigalo, no? Matamis magsalita ang taong ito. Mahilig magbigay ng kung ano-ano para makuha yung kalooban ninyo, ha? Okay po, nasa sa bandang huli ang tutuklaw sa inyo. Okay, so mag-ingat po, ha? Hindi natin pigilan sa 3. Ito munang nasa unahan. And then, meron tayo ditong 6 of Swords in reverse, which is an air sign. So, fire, water, and air. Ayan, personal transition o pagbabago sa sarili mo. Siguro by that time na makilala mo na at makita mo na ito na yung taong traidor sa'yo dyan. Medyo magbabago ka na pakikitungo sa kanya. Pero sana makita mo agad ha. Sana mabasa mo o mapanood mo itong video na ito na kung ikaw ay medyo nagdadalawang isip na sa ugali ng isang taong ito. Okay po, and then meron tayong 4 of Swords, which is an air sign. Ayan. Naka-reverse to ha, loneliness o pagkalungkot. Syempre, sino ba namang hindi malulungkot, ano? Parang disaster yung nangyari. Nagtiwala ka sa isang tao, pinagkatiwala mo yung mga bagay-bagay na hindi dapat, tapos yung pala, no? O, diba? Gusto ka lang palang sirain pag sa bandang huli. Okay, so dito naman tayo sa 9 of Wands para sa iba ha. Aries, Leo, and Sagittarius, fire sign. Ayan. Sabi rito, no, gearing up for worse defensive. So, ayan, maghanda raw ha. Maghanda sa papalapit na isang nagbabadyang unos na maaaring dumating sa buhay mo, no. So, kailangan natin magpakatapang. Alam ko naman bago dumating yan, mararamdaman yun eh. Diba? Kung may paparating na ganyan po, ha. So, ayan ha, tapangan ng ating mga puso. Ayan. Kung ano man itong nagbabadyang problema itong parating sa atin ha. Hopefully po malampasan, matapusan ano? At magbumalik ulit sa pagkaayos yung buhay ninyo. Okay. Mag-check pa nga natin. Medyo mabagal ang ating mga cards ngayon mag-flip ha. Okay. And then meron tayo dito 8 of Pentacles, which is an earth sign. So kanina pala, ano yung wala natin? Fire, water, air. Fire. O, pala, lumabas na yata. Fire, water, air. Tapos ito, earth sign. So, ayan, lumabas na lahat ha. O, sabi rito, no, hard work. Pagsisipag. Ayan ha. Tapos sabi rito, no, apprenticeship. Baka i-offer sa iyo isang apprenticeship ha. Pwedeng sa trabaho, ayan. Para may pag-ano ka, tawag dito paglago sa paghahanap buhay. So, i-apprentice ka muna nila. O, di ba tuturuan ang mga iba-iba't ibang skills. O, i-accept nyo po yan ha. Especially kung dyan kayo, lalago. O, di ba? Kung dyan tayo maaayos, bakit ba hindi? Then, meron tayong the devil, which is an earth sign. Ayan. Temptation o tukso. O, baka ang iba sa inyo lalapitan ng pagkatukso o kung ano man ha. Naku, umiwas-iwas po tayo sa mga tukso-tuksong ganyan ha. Hindi po yan nararapat. Okay? Alam niyo naman ang bawat tukso may kaakibat na kaguluhang dala. O, kung ano man yan ha. Kung anong pagkatuksa yan. And then meron tayong Knight of Wands, which is a fire sign. Ayan. Yung energy. Yung iba sa inyo parang nawawala ng energy, no? Para pong may pagkapagod na nararamdaman. Ayan. Martes pa lang, pero feeling pagod na.
O, ayan na. Minsan kailangan natin po magpa-check up ha. Baka kung ano na yung nararamdaman nyo na yan. Huwag po baliwalain ha. Lalo na yung ano, na hindi naman kayo ganyan dati. No? Tapos ganyan na yung totally na nararamdaman ninyo. Mahirap po yan ha. So, ingat-ingat po. Ayan, ingat-ingat po kayo ha. Sa mga bagay-bagay. Ingat-ingat po. Pag-ingatan ang ating kalusugan ha. And then, meron tayo ditong 8 of Swords, ayan, which is an air sign, naka-reverse, self-limiting, lilimitahan daw ang sarili, maaaring sa paggasta, which is okay naman, ano, para makapag-ipon, ayan, limitahan po ha, or kung ano man yung mga gusto nyo i-limit ninyo, no, basta for good po yan, okay lang, ano, basta magiging maayos ang pakiramdam ninyo, okay lang po yan ha, limitahan po ang sarili, yan. Di ba? Para kung ibubuti naman, kung lilimitahan mo sarili mo para sa ikabubuti, okay lang po yun ha. And then, meron po tayo dito ang The Judgment, which is a fire sign. Ayan. Rebirth, parang paggising. Ano to? Paggising sa isang bagay na matagal lang nangyari. Ayan, ngayon ka lang nagising. Parang sarap naman ng tulog mo. Okay po. Or baka naman ngayon mo lang ikaw nakapagtanto or na-realize na yung mga bagay-bagay na yun ay hindi maganda. Or maaring meron ka pang isang taong inaasahan at ngayon ka lang nagising ano, na parang sa isip mo ay mali po. Hindi ko dapat yun inano. Diba? Okay lang yan. Kahit nahuli, at least nagising pa rin po ha. And then meron tayong Queen of Wands, which is a fire sign. Ayan. Yung iba sa inyo, malakas yung determination na sa ngayon. Focus, ayan. Determined na raw and focus. Kung ano man yung mga bagay-bagay na naging focus tayo at well-determined ha. Okay po, ayan, congrats sa inyo. Ayan, salamat po ha. Salamat po at naging kayo ay well-focused and determined na. Okay. And then, tignan natin for the last one. Kung ano yung last na deck. Ayan. Eto na. And then, meron tayong The Hangman. Hindi naman siya naka-reverse, which is a water sign. Ayan. Deep insight. Yung malalim na pag-iisip. Meron daw pong pag-iisipan ng malalim. Kung ano man itong pag-iisipan ng malalim, sana pag-isipan niyo talagang mabuti. Maaari ito ay pagpapasya sa isang bagay, or sa kung ano man. Diba? Na pagpapasya po. Ayan, meron lang po ako sa inyo i-share, which is nangyari ito kagabi, na siguro mga 12 na ng gabi, nagising ako na sobrang sakit ng aking tenga. Hindi ko alam kung may pumasok na insekto or ano. So, nag-emergency po kami ng hospital. Ayan ha, nagpunta kami sa emergency hospital. And okay naman, kasi meron naman akong HMO, so kahit private, okay lang, kahit this oras ng gabi. So, ayun po. So, wala namang makita yung doktor na anything or kahit ano na insekto or ano. Kasi parang ang tawag dito yung may camera sa loob. Wala naman po medyo may maga. So, tsaka sabi niya medyo may karumihan. Ayan. Pasensya naman po sa mga nanonood dyan. Sabi ng doktor, sige lagyan natin ng i-infuse. Ang tawag dito, babombahin. Ayan po. So, ayun, sabi ko, sige po, okay lang naman. Kasi naranasan ko na yun, which is good naman siya sa tenga after po ha. Wala kayong mararamdamang pain kahit ano. Kasi parang lalagyan siya ng tubig lang. Ayan, binobomba. So, ayun na, nakahiga na ako. And then, nag-start na po. And then, siguro mga after 5 minutes na talagang binobomba na yung tenga ko, nakaramdam ako ng sobrang pagkahilo. Alam niyo po ba yun? Na halos yung ilaw dun sa taas ng emergency room, biglang umikot ng napakabilis. Doon ako nagsimula, sabi ko sa doktor, Dok, bakit po ako nahihilo? Sabi ko, ang lakas po ng ikot. Ang bilis po ng ikot ng ilaw. Sabi niya sa akin, ma'am, pumikit ka. Tapos yun po, pumikit ako. And sa pagpikit ko po na yun, alam niyo po ba na baka kita ako ng liwanag. And nag-flashback na po sa akin yung nanganak ako, ganyan, na nandun ako sa panganganak ako, nanganak ako sa anak ko. Yun po yung nag-flashback na sa akin. And sobra yung tawag dito, heartbeat ko, sobrang bilis. Yun.
Tapos, nag-flashback din. Ang nanay ko na nasa ospital. Nagpunta kami sa heart center, ganyan. Naalala ko sinabi ng doktor, kapag nakakaranas ka ng ganito, no, yung parang panic attack, sabi niya, mag-breathe in, breathe out ka ng 5 beses. Ayan, yung malalim talaga. Which is yun yung ginawa ko. Pero yung time na po yun na sinabi ko sa doktor na ako'y nahihilo na hindi ko na sila narinig kung ano yung mga sumunod na pinag-usapan nila. Gusto kong tawagin ng nanay ko kasi yung nanay ko nasa labas lang. Parang gusto kong sabihin sa kanya, ilipat ako ng hospital dahil maiba yung pakiramdam ko po eh. Parang humihiwalay ang kaluluwa ko na. I swear to God po, totoo po yun ha. Parang humihiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan ko ng oras na yun. Kasi talagang ang bilis ng tibok ng puso ko. Yung utak ko parang sinasabi na baka magkaroon ako ng heart attack. Yun po, yun nasa utak ko na. And nagugulat ako kasi nagpa-flashback na yung mga dati ko pang nangyayari sa buhay ko, panganganak ko, na ospital na. Nagugulat ako bakit yun ang pumapasok sa isip ko. Tapos yun po, no, I did pray. Siyempre, kailangan natin unang-una higit sa lahat magdasal. Sabi ko, naisip ko agad, sabi ko, hindi pa to yung oras. Kasi kailangan pa ako ng anak ko, kailangan ako ng nanay ko. Sabi ko, hindi po pwede. Okay po, and then yun nga, naalala ko sabi doktor, breathe in, breathe out, heavily, yung malalim. So, ginawa ko po yun 5 beses. And then, unti-unti, parang naririnig ko na sila. Naririnig ko na yung nurse. Sinabi yan, doktor, tama na, tanggalin mo na yan, tanggalin mo. Sabing ganun po. And then, parang tinapik niya ako ng doktor. Sabi niya, ma'am, sabi niya ganun. Tapos, side niya po ako. Ayan, pinatagilid niya ako. And then yun po, parang unti-unti na bumabalik ako sa katawan ko. Pero yung time na po, yun sobrang pagod yung naramdaman ko. Umupo, hindi ako makaupo. Sabi ko mamaya na lang po, hindi ko kaya. Talagang umiikot pa rin. Nakapakit pa rin ako. Siguro almost mga 30 minutes, ganun lang yung sitwasyon ko, no? And then after 45 minutes po, ayan, nakayanan ko na siyang umupo. Ayan, pero may kaunti pa rin hilo. Pero yung pagod po sa katawan ko, grabe, sobra yung pagod. Hindi ko alam kung ano yung naranasan ko na yun kagabi, no? Sabi ko nga, nagbabasa nga ako kanina, is it a near-death experience? Kasi bakit nag-throwback, nag-flashback na yung mga ibang nakaraan? Sabi ko nga, bakit ganun? Pero iniisip ko lang at nagdasal talaga ako. Tapos iniisip ko talaga, sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, kasi hindi pa iniisip ko talaga, hindi pa nakaka-graduate yung anak ko. Kailangan pa ako. Ayun lang po, ma-share ko lang. Talagang God is good all the time. Sabi ko nga, hindi tayo pababayaan. Especially sa mga oras na gano'n. I think, sabi ko nga, maaaring ma-heart attack ako noon or tumaas ang BP ko. Hindi naman po ako kinakabahan kasi sabi ko nga, twice ko na yun na ganun. So, wala naman akong dapat ipangamba. I don't know, hindi ko alam po talaga kung ano po yung nangyari nung time or kagabi na yan. And then, pag uwi ko ng bahay, talagang sobrang parang pagdapagod ako at uhaw na uhaw po talaga ako. Ayun po, no? Yun ang ating mga experiences. So, ingatan po ang ating mga sarili, ha? Nagulat ako kasi tenga lang yung problema ko na masakit. Hindi ko alam bakit umabot ako sa ganun. Okay po. At pinagpahinga ako ng doktor na mahigit 1 oras doon sa ospital. Yun lang naman po, ha? Ingat po kayo palagi. Ayan. At sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, hindi kagaya sa akin. Sana magdulot ng lesson yung kinuwento ko sa inyo na huwag ipagwalang bahala kung ano man yung nararamdaman. Ako kasi parang naramdaman ko na yun mga ilang araw na. Pero parang pinagwalang bahala ko lang. And although umiinom naman ako maintenance ko po wala akong palya. Kaya lang hindi ko alam talaga kung ano nangyari. No? Siguro nga sabi nila pag hindi mo pa oras, hindi pa talaga. Oh, di po ba? But I swear to God, nakita ko po ang maliwanag. Talagang parang hinihigop po ako na hindi ko maintindihan. Pero by that time, nasa isip ko talaga ang nanay ko tsaka yung anak ko. Sabi ko, hindi pa. Wag muna po. Yun lang yung sinabi ko talaga. Okay po, ayan. Sana po ay nagustuhan yung ating reading today. Pasensya muna kayo na wala yung ating yes and no card, ha. Ayan, medyo hinahanap ko pa kung saan ko siya nailagay kagabi. Pasensya na po, ha. Thank you so much for watching po. And kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share, and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na nire-release po. And kung kayo yung nasa situational reading, ingatan po ang inyong mga pag-aari. Ingatan po ang inyong mga mahal sa buhay. Ayan. Huwag po kayong padadaig sa mga bruha at mga manlulokong taong ganito, ha. Bye-bye po sa lahat. Happy
Tuesday, ayan. Hindi po muna ako tatanggap ng pa-reading ha, kasi medyo inoobserbahan ko pa yung sarili ko kung may hilo pa ako or what po. Pero pwede po kayong mag-ask siguro by Thursday and Friday po. Wag lang po bukas na, ano ba bukas? Hindi pala Tuesday, Tuesday pala ngayon po, ano? Wednesday, ayan po ha. By Wednesday, wag po muna. Thursday and Friday po, ayan. Ayan, salamat po sa lahat ha. Bye-bye po sa inyo.